ano naman ang templong itinatayo namin? Oh, basahin natin. Tignan natin kung hindi nga kami nagtatayo. Unang Korinto 3:16. Basa. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ano ang sabi ng Biblia? Hindi nyo ba nalalaman, sabi sa mga kakristyanuhan, na kayo'y templo ng Diyos? Ano ang sabi? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Amen! Yan. Di magkaiba. Iba ang turo ni Manalo sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Iba. Ang iminamatwid po ni Mr. Soriano sa hindi nila pagtatayo ng templo, gusali, ay ang tao raw po mismo ang templo sa panahong Kristiyano, kapatid Michael. Kaya nga po para po kay Mr. Soriano, mga kaibigan at mga kapatid, walang kabuluhan ang templong gusali sa yugto ng panahong Kristiyano. Kaya kapatid na rin tutol po ba tayo? Sana mapansin nila. Tutol po ba tayo sa nilalaman ng talata na unang Korinto 3:13 o 3:16 na kanyang ginamit? Hindi natin tinututulan ng talata. Tama po ang nakasulat sa talata. Ang mali po ay ang kanyang pagkaunawa, pati na po ang paraan ng kanyang paggamit sa nasabing talata. Kung sasabihin po niyang tama ang paniniwala niyang walang kabuluhan ng templo o gusali sa panahong Kristiyano, eto pong mangyayari. Lilitaw, walang kabuluhan ang ginawa ni Kristo noon na pagpunta niya sa templo. Lilitaw rin, walang kabuluhan ang ginawa ng mga apostol noon na sila'y palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. At wala rin kabuluhan ang araw-araw na pagkakatipon sa templo ng mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Ganun lilitaw. Nang sabihin po ni Apostol Pablo sa mga kausap niya noon sa unang Korinto 3:16, na hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Wala po siyang sinabi sa kanila na walang kabuluhan ang templong gusali. Wala siya gayong sinabi, kapatid na Michael. Wala nun! Wala nun! Kaya mahalaga po na liwanagin natin, kapatid na rin sa lahat ng sumusubaybay sa atin, sinong mga tao po, pansinin ninyo, sinong mga tao po ang tinutukoy ni Apostol Pablo nang sabihin niyang, kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ang tinutukoy po ba ron, kapatid na Rene, ay yung tinatawag na Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa, Hamasayaha, Incorporated. Hindi ganun ang pagpapakilala ng Biblia, kundi ang tanungin natin si Apostol Pablo na rin. Teka po muna, bago nyo sagutin, kaya ko po yun ang naitanong kasi itong samahan ni Mr. Soriano, yun ang dating pangalan nila. Pero Bago-bago. Pero ngayon tinawag na po na Members Church of God International. Na iba na naman ang pangalan. Opo. Baka dumating araw, iba na naman ang pangalan nun. Ang may pahayag po ng unang Korinto 3:16 si Apostol Pablo, siya rin ang ating tanungin. Ito po ang pahayag niya sa Efeso 2:20 hanggang 22. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Si Apostol Pablo rin po ang may pahayag nito. Ang kausap po niya rito ay ang mga itinayo sa ibabaw ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa kanya, itinayo sila kay Kristo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. At doon sa binasa, kapatid na Michael, tinawag ding gusali at templong banal sa Panginoon. Pero hindi yon building na literal na gusali. At doon nga po sa Gawa 4:11, gaya po ng inyong nalalaman, kapatid na rin ang banggit po doon, si Jesus, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, siya ang naging batong panulok.
Alin po ba kapatid na rin mabuti basahin po natin sa Biblia. Alin ang tinutukoy na itinayo sa ibabaw po ng bato na yung batong yun ay ang ating Panginoong Kristo? Etong paliwanag. Pahayag pa rin ng banal na kasulatan ng ating sasangunin sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang itinayo po sa batong si Kristo ay ang iglesia. Ang mga kaanib sa iglesyang itinayo sa ibabaw ng Panginoong Kristo, sila pong ipinakikilala ni Apostol Pablo, templo, tahanan ng Diyos sa Espiritu, pero hindi gusali. Opo, at aling iglesia po ayon sa Biblia ang tinutukoy na itinayo sa ibabaw ng ating Panginoong Kristo? Ang pangalan nun ay Iglesia ni Cristo at ipinakilala ng mga apostol. Si Apostol Pablo rin ang ating sasagunin. Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Kaya, ang tinutukoy po na templo ng Diyos sa unang Korinto 3:16 at tahanan ng Diyos sa Espiritu sa Efeso 2:22 ay ang mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo at hindi, kapatid na Michael, kung sinong tao na lang. Opo, kaya sana wag naman ma-offend sa atin yung mga members nung tinatawag na Members Church of God International. Hindi po natin mababasa sa Biblia na ang itinayo ng Panginoong Kristo ay yung samahang kinaaaniban po nila na pinamumunuan ni Mr. Eliseo Soriano. Napabago-bagong pangalan. Opo, kaya papalit-palit nga eh. Kaya nga po, kung babalikan natin ang kasaysayang natala po sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay sa amin, sa panahon po ng bayang Israel ang isa po sa mga dahilan kaya ipinag-utos ng Diyos sa kanila ang pagtatayo ng templo sapagkat doon nila sinasamba ang ating Panginoon Diyos. Ang tinutukoy po natin yung kongregasyonal o pagsambang pangkapulungan. At sa panahong Kristiyano po, gaya ng nalalaman nyo kapatid na rin ay meron din hong templo. Kaya nga sinasabi doon sa Gawa 2:46 na ang mga Kristiyano po araw-araw nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Kaya sila po natitipon sa loob, pansinin po nyo, sa loob ng templo o gusali sa building. Pero marahil po ay ito ang ipinagtataka nila, kapatid na rin Bakit po napakahalaga sa mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos? Hindi ho kay Mr. Soriano kasi pinawawalan kabuluhan niya yung building o templo. Bakit po napakahalaga sa tunay na mga lingkod ng Diyos mula noon hanggang ngayon ang pagkakatipon o black o yung pagsamba? Utos kasi ng Panginoon Diyos na huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon o sa pagsambang pangkongregasyon. At mababasa po yan sa Hebreo 10:25, ganitong nakasulat. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ginagawa po ng mga lingkod ng Diyos ang pagsambang pansarili o yung pang-individual na pagsamba sa pagitan ng laging pagsunod sa mga aral ng Diyos sa kanilang buhay araw-araw. Sa ibang salita, sa pamumuhay nilang batwid, saan man sila naroon, yun ang pagsambang pansarili. Pero may pagsambang kongregasyonal, yun ang pagsambang pangkapulungan na nagkakatipon batay sa inutos ng Diyos at ito'y hindi dapat nilang kaligtaang daluhan. Kaya nga may pagdalo. Opo, dahil sa ito ay dapat daluhan, pagsambang pangkapulungan. Saan dako po isinasagawa yun maging sa panahon ng unang mga lingkod ng Diyos? Sa bahay ng Panginoon. At ang katunayan po, sa awit 5:7, ganitong ating mababasa. Ngunit sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob, ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Noon pa man po,
ay may tiyak na dako kung saan pumapasok ang mga lingkod ng Diyos upang sumamba. Malinaw ang nakasulat sa Biblia. Papasok sa iyong bahay, bahay ng Diyos. Binanggit pa sa talata, ang tinutukoy, templo. Opo. Makatwid, gusali ang pinapasukan. Mahalaga sa mga lingkod ng Diyos sa kanilang pagsambang pangkapulungan, kapatid na Michael, ang gusaling sambahan. Ito naman po sasabihin ng grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Ito ang tanong po nila, kapatid na Rene. Ang Panginoong Kristo raw po ba nagtayo ng templo o gusaling sambahan? Ano po sagot natin? Sana alam ng mga tumututol, kapatid na Michael, ang kasaysayan ng templong itinayo po noon. Ang templo po ni Solomon ay winasak po yun ni Nabucodonosor. Ang templo ni Zorobabel ay itinayo po sa pagbabalik buhat sa pagkaalipin ng mga Israelita. Pagkalipas ng ilang mga siglo, ang templong yon ay nilapastangan po ni Antioco Epifanes at ninakawan ng mga Romano, kinalaunan at iniwan pong wasak. Subalit, muling itinayo po ni Herodes na dakila. At ito po ang templong nakilala sa panahon ni Kristo. Kaya nakatala sa Biblia, may templong inabutan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kapatid na Rene, dahil sa may templo na noon na nakatayo, at doon nga palagi ang mga apostol para magpuri at sumamba sa Panginoon Diyos. Doon din po nagkakatipon araw-araw ang mga unang Kristiyano. Kaya ito po ang tanong, kapatid na Rene. Masama po ba? Sana mapansin ni Mr. Eliseo Soriano. Masama po bang magtayo ngayon sa kasalukuyang panahon ng templo o gusaling sambahan? Minamasama niya. Pero ang sagot natin, hindi masama sapagkat hindi minamasama ng Panginoon Diyos. Ang katunayan po, ang Panginoong Jesucristo po may inaasahan sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa Juan 14:12, ganito ang ating mababasa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Yun ang pahayag ni Kristo, kapatid na Michael. Ang sumasampalataya sa Kanya, hindi lang gagawin yung ginagawa niya, kundi lalong dakilang mga gawa pa ang inaasahan niyang gagawin nila. At ipinakikilala po ba sa Biblia kung ano yung tinutukoy na lalong dakilang gawa na inaasahan sa tunay na sumasampalataya? Sa bagay, maraming dakilang gawa na magagawa ng tao. Isa na po itong binanggit sa Biblia. Babasahin natin ang nakasaad sa 2 Kronika 2:4 at 5. Narito, aking ipinagtatayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon kong Diyos. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Yun ang pahayag ng lingkod ng Diyos noon. Nagtayo siya ng bahay. Building yun. Opo. Yun ang gusali. At ang sabi sa ating binasa, dakila ang bahay na itinatayo sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Kami sumasampalataya, dakila ang aming Diyos kaysa Diyos ng mga tumutulig sa Iglesia ni Kristo. Kaya itikataka, kapatid na Michael, itinatayo natin ang mga gayong gusaling sambahan Opo, para sa kanyang kaluwalhatian. Opo, kaya nga, ayon naman kay Mr. Soriano, ano raw po ang dahilan kaya hindi sila nagpapatayo ng templo? Na kung ito po ay maririnig, kapatid na rin nung mga hindi naman nakakaunawa ng mga talata sa Biblia, ito, akala mo, sabi nga, totoo sa puso yung kanyang pagpuna sa ating isinasagawang pagtatayo ng gusaling sambahan. Kung hindi pa bistado si Mr. Soriano, pwedeng maniwala. Ang totoo bago po natin iparinig, inggit na inggit kasi ito doon sa mga itinatayo nating gusaling sambahan na hindi niya magawa dahil sa siya mismo, parang garahe lang yung kanyang dako ng sambahan. Lalo nga nun sinasabi niya, may templo din daw sila doon sa palit. Opo. Malaki pa rin sa Ararita Coliseum. Opo. Kaya nga ito, anong kanyang sinasabi para pangatwiranan na mali yung pagtatayo ng sambahan at tama yung kanyang ginagawang hindi pagtatayo ng sambahan? Panoorin natin siya, itong pahayag niya. Kaya kami, nangungupahan lang kami
para wag makuba ang miyembro ng Kaabuloy. Ayaw na naming magtayo pa ng malalaking templo. Total, susunugin naman yan eh. Malapit na ang sunugan, kala mo? Oh, reaction nyo po rito, kapatid na rin eh. Hindi raw sila nagpapatayo ng templo dahil ayaw daw niyang makuba ang kanyang mga miyembro. Nililinaw natin na ang Diyos po, hindi kami, mga mahal naming taga-subaybay, ang may utos ukol sa pag-aabuloy at pagtatayo ng templo. Ang tanong natin kay Mr. Soriano, sa Hagay 1:8, inyutos ng Diyos sa mga Israelita noon, kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang ibig pang sabihin ay, kinukuba sila ng Diyos. Kung yun ang kahulugan para kay Mr. Soriano, lilitaw, kapatid na Michael, nasisiyahan ng Diyos na sila'y nagkakandakuba sapagkat ang sabi niya, nung iutos yung pagtatayo ng templo, sa gayon, ako'y masisiyahan. Pero para kay Soriano, kinukuba daw ang miyembro pagka nagtatayo ng templo sapagkat may gugulin po eh. Galing sa abuloy. Opo, pero ang totoo, kapatid na rin eh, ayaw ba talagang makuba ni Mr. Soriano yung kanyang miyembro sa paghahandog para magtayo ng templo o sambahan? Panoorin natin siya, itong pahayag niya. O, pag-isipan niyo mga kapatid, baka gusto niyo ko tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, magtututuro ako ng tigi-tigisang milyon, 20 tao. Meron eh. 1 milyon kay kapatid na Sally. Oh. Amen. 1 milyon kay kapatid na Vic. Oh, 2 na yun. Oh, di. Oh. 1 milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? Oh. 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? Wala na. Tamo kalahati na. 1 milyon kay kapatid na Lawrence. Oh, ilan na? 9 na. 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 lang. Tamon, dali. Grabe ito manguba ng miyembro po niya, kapatid na rin eh. Pag-isipan daw ng mga miyembro. Siya kasi, hindi na niya pinag-iisipan ito na magkakandakuba ang mga tinakdaan niya. Mabilis po siyang nagko-compute eh. Parang calculator, ano po. Isipin niyo, 20 miyembro lang at tigi 1 milyon para makalikom siya ng 20 milyong piso. Tapos na raw ang problema niya. Kapatid na rin eh, tatanungin ko po kayo, kapag ka po walang maibigay na pera ang kanyang miyembro, ano po ang kanyang ipinagagawa? Katunayang kinukuba niya ang miyembro niya. Pinapagsasangla. Ito. Para patunayan ko sa inyo ang mabuting layunin ng aming kalooban, hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Nakikiusap ako, magsanla tayo, babayaran pa namin. Then aanin mo yan, madadala mo ba yan sa langit? Pinapagsasanla. Kung wala pong maisangla. Pati bangos pati siniguelas, pinagdidiskitan. Ito, panoorin natin. Pero may isang bangus na gano'n, may isang daan yun eh. Yung ba inihulog nyo na lang sa kahon para sa gawain, hindi mas maganda. Gusto niyo maparangalan ng Diyos? Kahit na siniguelas magagamit mo yan eh. Hindi naman kinakain na iba ng Diyos sa siniguelas. Hindi nga. Isang tiklis yan, benta mo. Magkano? Magkano? Magkano sa tiklis siniguelas? 500. 500 piso. O yung 500 piso, nilagay mo sa gawain ng Diyos. Nagamit ba yung lasones o hindi? Yung siniguelas o hindi? Para makita po niyo ang bumabaliktad na pahayag ni Mr. Soriano, pagsunurin po natin. Hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Isang tiklis yan, benta mo. Magkano? Isang tiklis yan, benta mo. Magkano? Kapatid na rin naalala ko lang po, itong pahayag ni Mr. Soriano nung nakaraan nating programa sa palatuntunan ito. Sabi ni Mr. Soriano, pero, alam nyo, kung bakit lagak ng lagak ang mga miyembro nila? Kasi dinaya nila. Sabi nila, nananahan daw ang Diyos doon. kapatid na rin yung ating paglalagak, yun ho ba'y pandaraya sa mga kapatid sa iglesia o biblical
o nakasulat sa Biblia yan? Biblical. Nakasulat sa Biblia. Kaya hindi pandaraya yun. Pag sinabi, pandaraya ito, di ibig sabihin, mali ang nasa Biblia. Unang Korinto 16:2, ang babasahin natin, ang salita ng Diyos. Ito po ay Bibles International, ang nagpalimbag. Tuwing unang araw ng sanglinggo, bawat isa sa inyo ay maglagak ayon sa naging pagpapala niya. Nasa Biblia po mismo yan. Kung sasabihin, pandaraya yan, di paano to? Ibig sabihin, nandaraya ang mga apostol. Hindi tayo maniniwala kung paparatangan ni Mr. Soriano na nandaraya ang mga apostol. Nandaraya, sapagkat sa Biblia po, tama po ba na takdaan? O, pansinin po nyo, takdaan ng tigi 1 milyon bawat miyembro nakaanib sa isang samahang pangrelihiyon. Labag yun sa aral ng Diyos. Dahil ang nasa Biblia po, pag ang pag-usap ay pag-aabuloy o pag-handog, itong nakasulat sa 2 Korinto 9, 7 at 5. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Ang nasa Biblia, ayon sa binasa natin, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso, hindi ayon sa pasya o dikta ng puno. Na gaya ng ginagawa po ni Mr. Soriano. Tig 1 milyon daw. 20 miyembro lang 20 milyon na. Hindi ba yun ang pangunguba sa miyembro yung ginagawa At po saka niya? labag na labag yung sa aral ng Biblia. Ang sabi nga sa binasa natin, upang maihanda agad gaya ng abuloy, hindi sapilitan. Opo. At ano po ang pangako ng Panginoon Diyos batay sa Biblia sa bukas ang palad sa pagtulong sa pagpapatayo ng gusaling sambahan? Maging noon, may ganitong pahayag. Sa Hagay 2:18 hanggang 19, tili-tilihin ninyo ang nangyayari sa inyo mula noon hanggang ngayong ika-24 ng ikasyam na buwan. Ang unang araw ng paggawa ninyo sa aking templo. Wala kayong isamang butil ng pagkain. Walang bunga isaman ang inyong mga ubas, igos, granada at olibo. Ngunit, mula ngayon, pagpapalain ko na kayo. Isa pa nun po ito ng bayang Israel. Nasira ang templo, kaya inyuto sa kanila. Itayong muli. Nung hindi pa itinatayo, ay talagang may sumpa sa kanilang buhay. Pero nung sinimula na ang pagtatayo, ang sabi ng Panginoon Diyos, mula ngayon, pagpapalain ko na kayo. Kaya gaya po ng alam ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo, gaya po ng inyong nakikita sa inyong TV screen, ang Iglesia ni Cristo po sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay patuloy po sa pagpapatayo ng mga maaayos na mga gusaling sambahan, hindi lamang po dito sa iba't ibang dako sa Pilipinas, kundi sa labas ng Pilipinas. Yan, nakikita po nyo sa Amerika, maging sa Australia, sa Canada, at maging sa Africa, at sa lahat po ng iba pang mga dako na narating na ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo, na doon po ay sinasagawa ang maayos at solemne na pagsasagawa ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Hangad po namin, mga kaibigan at mga kababayan, dumaloy din po sa inyo ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos. Makarating kayo sa loob ng tunay na iglesia at dito po maisagawa natin ang marapat at matuwid na pagsamba at paglilingkod sa Panginoon Diyos.